kung kamusta yung working guys with these people. Grabe ha. Oo, at saka lalo na kay Direk Joel Lamangan. Ang director po nito ay si Direk Joel Lamangan. Hey, shoutout po Direk! Direk Joel. So, kwentuhan niyo po ako, meron bang mga unforgettable memory with the veterans at saka si Direk? Yes. Sige, unang muna ako. Ako na kayang mauna. Ako working with Direk Joel. Ano naman hindi ito yung first time. Actually, after PBB Day School 2009-10, nakilala ko na si Direk Joel. And nakakatuwa nga kasi inag-usap kami ni Apid kanina na ano yung first experience ko kay Direk Joel, ganyan. Eh, syempre may higpit talaga. Alam mo, para alam na doon. Tapos ilang beses ako nasigawan, ganyan. Sabi ko, yun yung una. Pero ngayon, syempre ilang taon na yung nakalipas. So, very effective naman siya kasi it brings out the best sa sarili mo kasi siyempre pag si Direk Joel kailangan mabilis yung utak mo. So nakakatulong rin sa artista na hindi ka tutulog-tulog sa sa set. Kailangan kalkulado mo yung gagawin mo. And ayun, napansin ko rin naman sa style ni Direk Joel, malakas makapag-motivate talaga ng kung ano yung kapasidad mo bilang artista. So, tuturo niya sa'yo pero minsan nagagalit siya pero wala yun, hindi yun personal. Trabaho lang. After nun, mamahalin mo talaga siya. Kasi makatao siya, hindi siya yung yung parang, di ba, I don't wanna use other term, pero ma-appreciate mo siya sa ganun niya. So ako, I'm cool with Direk Joel and syempre sa lahat ng mga artists na kasama ko. Lahat, everything is naman, very light, magaan yung trabaho namin. Yung unang project mo sa kanya, nasundan pa. Nasundan naman, oo. Until eto na. How many times na rin. Wow. Nagkakataon na rin. Oo, so ibig sabihin mga kapuso, yung unang experience niya na kahit na nasigawan siya ni Direk, hindi yun naging trauma. Or, kumbaga lahat naman sa atin parang learning experience. So nasigawan ka, yung parang nagkulang, mali. Pinagbutihan na lang. Imbis na parang kimkimin mo na bakit ako pinagalitan. Tama. So, yun. Yes, that's right. Green! Ako po, Green! ako super saya ko na ganong klaseng director si Baka Direk lumipad Joel. ka na niyan. Joke lang. Okay, super saya ka na kasama. Ganong klaseng director si Direk Joel na mahigpit siya kasi gusto ko yung ganun, yung talagang papakita mo sa workplace kasi as a leader, siya leader namin, director siya. So, pakita ka ng konting toughness sa mga kasama mo para maganda yung magawa niyo. So, lahat, pati yung mga talents namin, ready sila, alam nila lahat yung scene. So, kaya para sa akin, maganda yung ganun. Tsaka sanay din naman po na ganun, yung sinisigawan ka, nandigil mo kasi gaya athlete po dati, so basketball player ako na laging nasisigawan ng coach, gano'n. So, kaya alam ko ano yung business na dapat pagpunta ka dito, ready ka. Dapat matibay loob. Sino ko pinagtatawa ng kao? Hindi. Hindi naman pinagtatawa na masyado naman artist. Hindi ako nasigawan din talaga. Dun sa Pero first time yung... Naaliw lang mismo yun. Pero first time yung makatrabaho sa Direk Joel. First time. Pero okay sa akin yung style niya. Pero siguro pag nasigawan niya na ako, doon ma-feel lalo na, okay pa ba ito? Hindi, joke. Pero nakaranas ako, sinigawan niya kami yung mga goons. Marami kayo. Oo, ang dami namin. Ano sabi? Babalo yung umilos, basta may sinabi siya. Hindi mo rin masabi. Kahit ako din masabi. Pero wala, natawa ako sa mga goods kasi totoo naman ang bagay nila umilos ng time na yun. Natawa ko kasi marami kayo, kung mag-isa ka lang. Oo, kung mag-isa ka lang yun. Tapos maririnig pa ng iba. Baka manginig ka doon. Tama. Mapapahiya ka tapos isa ka lang pinapagalitan. Matutuwa ka pa ba nun? Okay lang, learning yun. Tapos sabi ni Kuya Rico, learning yun. He became a better actor. Ako nasa podium ako nun, tapos sa simbahan. Sa dami. Pagalitan. Nasa podium ako. Sa daming tao. Tsaka open yun, na simbahan yun eh. Hindi bawal pumasok kahit sino talaga papasok. Bakit ka napagalitan? Siyempre, that was 2009, wala pong proper na mga, alam mo na, di ba, sa acting and wala pa workshop o parang by experience ginawa.
Yun, Sample sample pa lang. lang. Diretso sabak ko yan. Nasampulan, pero hindi ka naman nanginig na na-trauma. Hindi, nanginig ako. Pinagpawisan ko na lang malamig tapos feeling mo na nasa dimensyon ako. Or gusto mo maglaho. Di ba? Pag mga ganun, dahil sa kagaya. Parang nananaginip ba ako? Wala kang bigla. Pero Jeric, ikaw, first time mo makatrabaho sa direct? Second time na. Second Oo. time. First time. Na-experience mo din yung mga kinukwento nila? Na-experience ko rin pero hindi ako directly. Ayun naman, oo. Mm. Swerte naman. Parang ano lang, mga muntik na lang na pagkakataon kasi yun, yung mga muntik na pagkakataon na yun, parang sa blocking ganon, hinihigit ako na direct, tapos nag-rehearsal ganon, lines, tapos may mahaba akong lines dun eh, tapos medyo nag-buckle ako, medyo nabulol ako, tapos biglang gumanon siya. Ano? Gumanon siya direct. Ano? Tapos inulit ko yung word. Parang may picture ko na kung paano. Nabigas ko na ng tama. Sabi niya, okay. Parang hindi ka marunong magsalita pag tinanong ka Di ni ba Direk minsan Joel. kasi parang, kayo na nga lang magkwento ang tatlo? Bali bro, ano nga pala yun? May host nga pala. Kanina yung hiya. Kanina no? Nalilimad ka lang siya. Joel. Yan tuloy, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ano ba yung sasabihin ko? Anyways. Tapos meron pa. Sige. Yung, di ba pagka after take, nagre-reset, tapos ganun. Alam ko nang parang okay na yung unang ginawa namin, tapos next angle na. Bumalik na ako dun sa starting point ko. Akala niya, nawala ako, tapos nangyari ako, nasa si Jeric, ganun. Nung narinig ko yung pangalan ko, ano kagad ako, sabi ko, sumigaw agad, Direk, nandito ba ako? Direk, nandito ako. Tapos sabi niya, okay. Ganun lang naman. Hindi naman umabot sa... Pero at least iba, isa siya sa mga director na stricto or nagtataas ng boses, pero lahat yun ay trabaho lang. Yes. Trabaho lang. Pero